This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and should glad in it. Ito po isang araw na puno na naman ng kanyang biyaya at pagpapala at kabutihang loob sa ating kanyang mamamayan. Tuwing daily office of prayer, pagkatapos po ng misa, ng homily, ay binabanggit natin yung Apostles' Creed. Subalit pag linggo po, pag misa sa linggo, ating binabanggit ang Nicene Creed. At pag binabanggit natin ang Nicene Creed, sinasabi doon that Jesus Christ, we believe in Jesus Christ. He is the God of God, light of God, light, true God, from the true God, begotten, not made, of one being with the Father. So sa ating pagbabanggit, we proclaim o pinapahayag natin na ang ating Panginoon ay isa o in unity of nature between God the Father and God the Son. That Son of God is the same as the Father. Yan ay proclamation natin sa ating Nicene Creed. Sa ating Ebanghelyo po, binanggit ng Panginoon na ang kanyang mga milagro na ginawa ay sinabi niyang mga gawa, works. At ito ang kanyang mga sinasabing gawa niya, ay ito ay nakakagaan ng paghihirap ng mga tao. Kaya nga, hindi naging problema sa mga Hudyo nung sinabi niya na kung hindi kayo maniniwala sa aking mga sinasabi, at least maniwala kayo sa aking mga gawa. Dahil alam nila na ang mga bagay na nakakapagpapagaan ng paghihirap ng mga tao ay galing sa Diyos. So tinawag niya itong works. Subalit, bakit siya babatuhin ng mga Hudyo? Dahil sinasabi niya, ang kanyang mga salita ay tinatawag nilang blasphemous. Okay? At ito ay sa kanilang batas ay may karampatang kamatayan na parusa. Ito ang naging problema nila. Ayaw nilang maniwala sa Panginoon. Kumbaga, gusto nila maniwala ang mga tao sa kanila, sa kanilang salita, pero hindi sa salita ng ating Panginoon. So, hindi nila matanggap, kaya nga sinabi ng Panginoon, sige, at least tanggapin nyo ang aking mga gawa. Dahil pag sinabi ng Panginoon, ang kanyang salita, minsan doon nagsisimula yung pagtatalo di ba? Argumento. Kahit alam na natin, kahit sa ating mga Kristiyano, pag sinabi ng Panginoon, pag binasa natin ang salita ng Diyos na nanggaling sa Panginoon, minsan may mga argumento pa May pagtatalo baga. Pero pagdating sa works, o nakikita natin, walang argumento doon. Kagaya ng sa ating ikalawang pagbasa, yung isang taong simula pa ng ipinanganak, ay siya ay lumpo na. Okay? Nung siya ay gumaling, walang argumento dahil nakikita ng tao di ba? Subalit yung pagtuturo ni na Paul at Barnabas, mayroong pagtatalo, mayroong ibang naniwala sa mga kila Paul, yung iba naman naniniwala sa mga Hudyo. Okay? So, yun ang sinasabi ng Panginoon, no? At least maniwala kayo sa mga milagro. Meron po tayong beloved na tita na kilala natin na nandito sa Katedral na ngayon ay nakatira na sa Cavite, no? At siya ay nagkaroon ng sakit. At dahil sa kanyang sakit, kinakailangan niya mag-dialysis 3 times a week. 3 beses sa isang linggo, no? At alam natin, in a normal case, pag ikaw ay na-dialysis, for life na yan. Okay? And I am a witness to that. Kasi sa kanyang dialysis, minsan ako ang sumasama, no? Pag walang driver. At ang nangyari, dahil sa kanyang pananampalataya, at syempre kasama ng ating prayer, siya po ay dahan-dahang gumaling. From 3 times a week, naging 2 beses sa linggo, naging 1 beses na lang sa isang linggo, at ngayon wala na po, ilang taon na, wala na siyang dialysis. Maaring pag sinabi, hindi, gumaling yan. Sa kanyang pananampalataya, minsan iba nag-argue pa, hindi, ganito lang kasi in case, no. Pero pag nakita mo, and I am a witness to that, na siya ay gumaling, walang argumento. Di ba? Maniniwala ka talaga kasi nakita mo And I am myself is a witness to that, no?
So, itong sinasabi ng Panginoon, parang sinasabi niya, action speaks louder than words in our times. Okay? Kasi sa panahon natin ngayon, ang dami tayong naririnig ng mga salita. Kahit na salita ng Diyos, ay pinagtatalunan. Okay? At kadalasan pa in our society, mas pinapahalagahan pa ang salita sa social media. Meron akong recently nabasa sa isang issue sa social media. No? Merong isang pamilya na kumain sa isang restaurant na kilala. At nang hindi sila pinayagan na ipasok ang kanilang aso, kasi pet-friendly naman daw, no? Ayun na, sumama na yung loob nila. Nagalit sila. At ang kanilang galit at sama ay nilabas nila sa social media. Ayun, naging trending. Lahat ng tao ay nakafocus. Lahat, libo-libo ang nag-comment na doon. Yung iba agree, yung iba disagree. Pero sabi ko nga okay pag sa social media na salita, lahat ay naniniwala, lahat nagre-react, baga. Pero makikita natin yung salita o yung words doon, it brings hatred. It brings division. It brings strife. It brings stress sa mga tao. Diba? And we know that is not the Word of God. Kasi ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan. Nagbibigay ng pag-asa. Diba? Nagbibigay ng buhay. It gives life. Okay? So, dapat bilang Kristiyano, alam natin, we have to be sensitive to the Word. Ito yung sinasabi na sa atin ng Panginoon. Malalaman natin ang salita ng Diyos if the word na ating binabasa, sinusunod, pina-follow, at binibigyan ng panahon, if it gives life, if it brings hope, if it brings peace. Yan po ang salita ng Diyos. Hindi po ang salita sa social media. Kung saan, minsan, buong araw, doon na lang tayo, nagko-comment tayo, nakikipagtalo tayo dahil lamang sa salita sa social media. Malapit na naman po ang eleksyon. At marami na namang mga nagsasabi patungkol sa eleksyon. Ito pong nakakalungkot, no? Again, regarding the social media, dahil po sa mga usaping politika, ang mga magkakaibigan, matagal na magkakaibigan, ay nagkakaaway-away. Bakit? Because they have different opinions. Dahil nakatutok doon ang kanilang buong oras sa issue na yon, and they kumbaga pinipersonal nila to the point na kahit kaibigan kita, kung magkaiba yung ating pananaw, kalaban kita. Nasisira tuloy yung pagkakaibigan because of that thing in the social media. I'm not saying na masama po magbasa dahil tayong lahat din ay nagbabasa doon. Okay? But the thing is, if it brings division, if it brings strife, if it brings stress sa atin, it's not worth it pagtutukan natin ng oras. The Word of God is life. Okay? The Word of God brings hope. The Word of God brings healing and miracle. Some people may disagree, but because of the things that happen, dahil sa mga milagro gaya ng ating tita na taga Cavite, now you believe truly the Word of God brings life and it gives life. Amen. Please.